Hello mga kabibig! Welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balatang YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Nako, ang COMELEC ay magre-refund na sa mga di umano'y binayaran sila. Naguguluhan ako. Ito yung statement ni Attorney Respicio na kung saan kinall out niya, hinamon niya ang COMELEC na mag-refund na sila sa mga politiko na binayaran sila. Alam niyo naman, nag-trending ang nangyari kay sa COMELEC na kung saan may umamin na witness na kung saan hiningan siya ng magkano? 30 million? 30 million yata? Or 300 million? Yun ba? Para sa 300,000 na butante. Nako, until now hindi pa rin ito nare-resolba. Si George Garcia ay nagsalita para daw binaliktad ang istorya, sabi ni George Garcia. Parang yung politiko daw ay nag-offer kay George Garcia pero tumanggi si George Garcia. Pero kung ang politiko sa tanungin natin, si George Garcia ang humingi sa politiko. Sabi ba nga ng politiko ito, nalaglag siya sa kanyang upuan. Nako, ano ba talaga ang totoo ng istorya, oy? Dapat talaga imbestigahan ito sa Senado, oy. Senado, oy, mga Senado dyan, mga senador. Imbestigahan nyo to, oh. Parang questionable na. Naging questionable ang COMELEC ngayon. Hayaan nyo ba ang mga tao hindi na maniniwala sa COMELEC? Hayaan nyo ba na hanggang sa isip ng mga tao, yung mga nanalo ngayon ay questionable sa kanilang isip na pwedeng nagbayad ang mga politiko, na pwedeng may maniobra nangyari sa butuhan? So dapat upuan ito sa Senado, imbestigahan ito sa Senado, kung sino man ang sasabi ng katotohanan. Di ba, kabibig? So heto ang isang hirit ni Atty. Respicio kung saan sinabi niya na, hoy, COMELEC, mag-refund na kayo. Naku, ano bang i-refund ng COMELEC? Eto na po. Hala ka, COMELEC! Di ka na makakapag-disqualify kapag nabayaran ka. Hala. Naglabas po ng desisyon ng Supreme Court na kapag ang kandidato ay na-disqualify, hindi na po yung sumunod na nakakuha ng maraming boto ang siyang papalit. Kaya yung mga kandidato na nagbayad ng COMELEC para ma-disqualify yung mga kalaban nila, magpa-refund na kayo! Hala ka, COMELEC! Di ka na makakapag-disqualify kapag nabayaran ka. Uy. Naglabas po ng desisyon ng Supreme Court na kapag ang kandidato ay na-disqualify, hindi na po yung sumunod na nakakuha ng maraming boto ang siyang papalit. Kaya yung mga kandidato na nagbayad ng COMELEC para ma-disqualify yung mga kalaban nila, magpa-refund na kayo! Hala, magpa-refund na daw yung nagbayad na ipa-disqualify yung mga nanalo ng mga kalaban ng mga COMELEC. Sino ba ang pinariringgan ni Atty. Respicio? Oy, grabe naman. Di ba na ang latest trending ngayon, itong si Benny Abante ay ipinoproklama ng COMELEC na siya ang hahalili kay Joey Uy. Pero sabi ng COMELEC, hindi pa final at executory. Tapos June 19, naglabas ng statement, naglabas ng impormasyon or update ang COMELEC na hindi COMELEC, Korte Suprema pala, na hindi pwede ang second placer ang hahalili. Hahalili or siya ang iuupo na nanalo kapag ang second placer ay talo na. So for example, ang first placer para itong Miss Universe, di ba? Or Binibining Pilipinas or pageant ito na kung if ever yung nanalo ay disqualify or DQ, yung second runner-up ang papalit. Hindi po ganun, sabi ng COMELEC. Kaya mga ibang netizen ngayon ay pinagtatawanan si Benny Abante. Kawawa naman si Benny Abante, pinagtatawanan ng mga netizen. Di ba? Sabi dito, atras ka na Abante from Marivic GC. Galing mo talaga, attorney. Tamba is waving sa Inidoro. Lagot si Atty. Garcia, ibalik mo na ang refund. Nga naman, sa pool ni Atty. Respicio si Garcia. Let's see how this fool turns the table around. Sana applicable din ito sa case ng Duterte Youth Party List na disqualify ng COMELEC. Hindi na dapat bigyan ng slots yung mga next in line na party list dahil kung talagang may bayarang nangyari, posibleng nagbayad din. Wala. Kung totoo, no? Kasi ang mga tao ngayon, iniisip nila na, ay, may bayarang nangyari. Dahil sa mga eksplosibong
balita ni Atty. Respicio. Grabe na talaga ang COMELEC. Buti nga sa kanya, sana managot siya sa ginawa niya, but parang walang nananagot sa kanila. Tingnan nyo, dapat may karoon ng hearing nito. Oy. Kasi ang isip ng mga tao ngayon, ang COMELEC, it's a bad image talaga. Ang mga tao hindi naman naniniwala sa mga nire-release na resulta ng COMELEC. Kung ganito man, there's a possibility na yung ibang tao hindi naboboto. Diba? Posible yung tao, ay hindi na ako boboto. Ay kasi ganun pa rin. May nanalo na, may bayarang nangyari. Diba? May sense naman. Dahil kung madidisqualify ang candidate at yung sumunod na mataas ang boto ang upo sa oposisyon, hahanapan ng butas ng kalaban ang nanalong candidate para siya uupo. Aabusuhin yung ganong senaryo. So I guess it makes sense na iba ang uupo. Tama. For example, yung isa nanalo, kagaya ni Benny Abante at saka ni Joey Uy. Natural, si Benny Abante hindi makatanggap na natalo siya. Of course, kandidato ka, tumakbo ka, nagdabas ka ng your own money, mga campaign materials, at yung umupo ka na congressman, tapos natalo ka lang ng isang councilor na tumakbong congressman. Of course, tapos konting pagitan lang yung boto. Natural, hanapan mo talaga ng butas. Di ba? Benny Abante is thinking if ever ma-DQ si Joey Uy ay siya ang papalit. Pero sabi ng Korte Suprema, hindi pwede ang second placer. Wala ka. Yun na, buti na lang mayroong tao na katulad ni Atty. Respicio na talagang ilalabas ang mga baho. Yun mga kabibig. Yun ha. Indeed, he is almighty, just and faithful. He will not leave the guilty unpunished and the righteous unrewarded, mga kabibig. Good job, Atty. Respicio. Sana mga kagaya mo ay may tapang at handang lumaban para sa tama laban sa batas na baluktot ng administrasyon at ahensya ng pamahalaan ngayon. So, thank you, Attorney, for enlightening and explaining to us some new legal matters that it seems vague for us ordinary citizens. So, yun, kabibig. Sabi ni Atty. Respicio, COMELEC, start ka nang mag-refund sa mga politiko na gusto magpa-DQ sa mga nanalong politiko din. Grabe naman yun, no? Ipa-DQ mo ang nanalong politiko kasi gusto mong ikaw ang uupo. Ang gahaman mo naman. Parang hindi na talaga for the service of the Filipino people ang iniisip mo. Ang iniisip mo, for the service of your own good. Diba? Hindi sambay ng Pilipino ang iniisip mo, hindi programa at serbisyo ang iniisip mo para sa taong bayan, kundi ang iniisip mo, makaupo ka, tapos maging powerful ka, tapos manggigipit ka ng mga taong hindi bumoto sa'yo, o hindi ka magbibigay ng mga proyekto sa mga lugar na hindi bumoto sa'yo. Yung parang revenge. Diba? Ang pangit naman tingnan ng mga politikong ganyan na hindi tanggap ang pagkatalo at naghahanap ng bulilyaso para ma-DQ yung nanalo, tapos yung second placer ay ikaw ang ipapalit. Tama, hindi yan tama. Sabi ng COMELEC. So ito mga kabibig, may video tayo kung saan ako. Grabe itong mga abogadong ito, sinabon, ginisa ang COMELEC sa kailang mga press con. Sir Ardema. Parang medyo alanganin ng katwiran yun eh. Pag umakyat yan sa Supreme Court, medyo napipredict ko na anong nasa isip ng Supreme Court, no? Tapos, i-disqualify mo, ibibigay mo sa Gabriela, no? Gabriela. So, medyo lang yan eh. Ito yung Duterte Youth, tapos ang chika-chika kabibig, ibibigay sa Gabriela party list. Pwede ba yun? Hindi ako kanan Duterte yun, ha? Hindi ko binoto yun. Pero kung binoto talaga sila ng tao, respetuhin natin yun. Hindi ko po alam yung merits ng mga issue na yan. Pero ang mahalaga po, ito dapat ang paraan paano mag-decide ng mga ganyang kontrobersiya. Kung ang dahilan po ay kung nabayaran kayo, kaya binabaliktad ninyo yung mga ganyang resulta ng eleksyon, mali po kayo. Dapat po mag-decide kayo on the merits at sundin ninyo ang batas. Ang malinaw po sa batas, hindi dapat kayo tumatanggap ng bayan. Yeah. Mga lawyers to, ha? Good morning po. Nilo German from Filipino and Thesis Bureau. Gusto namin malaman kung ano ang masasabi tungkol sa disqualification or move to disqualify the Duterte Youth party list. Imagine, number 2 sila sa lista, di ba? Sa votes, gano'n.
Parang galit na galit si George Garcia kay Cartema. Parang gano'n. Ang second po, yung what can you say about Joel Chua o yung 6th District of Manila, disqualified din siya. Pumasok si Benny Abante. Joel Chua o yun. So ano pong comment niyo po doon? Election related naman. Thank you po. Especially yung Duterte, yung party list. I'll insert my answer later because unahin natin mga abogado. Alam mo ba, Merits? Attorney pala itong lahat, nakaupo. Grabe. Pero, ito, my participation is purely cerebral. Wala tinikilayan. Okay. Pag ang isang nahirang kaya disqualify, siya yung majority po, hindi automatic na uupo mo rin yung sarili. Kasi hindi naman ito siya, kaya nga boto majority. Ay yung pinakamaraming boto. Hindi mo pupusak yung boto, hindi na ipagkasot boto, binoto niya na disqualify. Di ba? So kung sa gano'n, yun mo yung mga mayor, disqualify, hindi naman mapapalito yung kung karado niya kung hindi yung vice mayor. Gano'n din yung prinsipyo kapag sa anumang posisyon. Dapat ba gano'n yung eleksyon? Yung sinasabi sa yun ang democratic process pa rin. So, Kung yung ground ng disqualification ng Duterte youth ay yung first nominee nila, sinabi niya Cartema surname niya kahit hindi pa siya kasal sa kay Mr. Cartema. Medyo alanganin na katwiran yun eh. Pag umakyat yan sa Supreme Court, medyo nape-predict ko na anong nasa isip ng Supreme Court, no? Tapos, i-disqualify mo, ibibigay mo sa Gabriela, no? Gabriela. So, medyo ano yan eh. Hindi ako kanang Duterte yun, ha? Hindi ko binoto yun. Pero kung binoto talaga sila ng tao, respetuhin natin yun. Tama. Hindi ko po alam yung merits ng mga issue na yan. Pero ang mahalaga po, ito dapat ang paraan paano mag-decide ng mga ganyang kontrobersiya. Kung ang dahilan po ay kung nabayaran kayo, kaya binabaliktad ninyo yung mga ganyang resulta ng eleksyon, mali po kayo. Dapat po mag-decide kayo on the merits at sundin ninyo ang batas. Ang malinaw po sa batas, hindi dapat kayo tumatanggap ng bayan. Yeah. Respisyo. The people have spoken. You know, I don't know the merits of the case. Pero, malaking katanungan dahil Duterte yun, si kalaban ng partido, diba? Tapos Abante, Joey Uy, may botongan, and then suddenly, bakit nag-design na formula? Ang dami yung tanong. So, I don't want to jump into conclusion, pero basic po dyan, yung nagsalita ng tao, kayaan na lang. Respect the vote of the people. That's why, pabalik po ako na sa sinasabi ko kanina. So, pero ang kapangyarihan na naibigay natin sa COMELEC under the Constitution. Dahil pag nag-rise yung mga ganyan question, wala tayo lang mapuntahan sila din. Sila ang judge, sila din ang magbibilang, sila din ang culprit. So, we need to break down those power dahil kapangyarihan ng tao dapat ang mamatawid. So that's why we will continue to push for a constitutional convention to solve these excessive powers we have given these departments and offices, specifically the Office of the President, Congress, COMELEC, and the Police. Nakakatakot po ang kapangyarihan na naibigay natin sa police. Police lang yan, for heaven's sake. Agents of persons in authority. Hindi pa yan binoto ng tao. Pero kung damputin at ipatupad ang batas, sila na rin po ang batas ng mga taong nagsasalita ng katotohanan within the purview of their freedoms ay kayang damputin at magsampakan na lang ng kaso. True. You know, so, si Harold, 4 na pong warrant ang binibail nito.
Hindi tumitigil. Mabuti na lang hindi tumitigil. But if they can do it to someone as vocal, as transparent, as known as he is, and he can do that to any one of us. President Duterte was picked up with an invalid and questionable warrant. Pastor Kibuloy was raided and picked up with a questionable warrant for arrest. They can do that to anyone. So, yan po ang point ko. We need to work on something to remove those excessive powers that given the police. Sa akin, ang police, lokal lang dapat yan. May masundalo tayo for national issues and national concerns, international conflicts. Pero, kaya napakalaki ng problema ng droga, napakalaki ng problema ng kriminalidad, dahil sa police din po nakakabit ang lahat ng yan. Police. I've been councilor of the city of Manila and I chair the committee on police. Peace and order, fire, and public safety. Wala akong criminal activity sa isang lungsod na magpo-promulgate at lalawak ng hindi alam ng police at ng mayor. Correct. Walang kriminal na mag-i-exist sa isang lugar. Wala akong tayong kasamang police dito eh. Walang mag-exist. Ano meron? Ayan si Sir. Alam ni Sir po yan. I will stand by my word because I've worked with the police for decades. Wala pong kriminal na mag-exist sa isang lugar, kahit barangay at syudad na hindi kilala ng police. At kung yan pong kriminal na yan, droga, magnanakaw at rapist, kahit ano, mananatili dyan, it is only because the police allows them to stay. Pero pag ang mayor at ang police nag-decide, walang droga dito, sinabi ng mayor, walang whatever dito, wala po talaga yan. Walang mananatiling kriminal at droga sa isang lugar na hindi pahihintulutan ng mayor at police na buhay. Hindi ba, kaya Manila, hindi ba talaga ng Pasay, hindi ba talaga yung City? So yun po ang ginawang press con ng mga lawyers na kung saan tinanong sila tungkol sa issue ng mga bayaran sa COMELEC. Naku po. Ano ang iyong komento hinggil dito mga kabibig? Grabe no, hindi pa rin siya natapos no. Malapit nang umupo o ilan lang 8 days more to go. Uupo na ang bagong mga hinalal na politiko. Pero questionable pa rin yung ibang nanalo. Lalo na itong lumabas na mga video na nagsampa ang kasama ni Atty. Respicio Pezares at sa Atty. Pezares tungkol sa galawan ng COMELEC. So, parang nakikita ng tao ngayon, marami palang mga hukus-pukus na nangyari noong midterm election. So yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time.